Agad na nag-ayos ng upo at ngumiti si Sander. Of course, Ma'am Belinda. I'm ready to serve. Good, because our new CEO is Loisa Morales. Walang paligoy-ligoy na announce ni Doña Belinda. Parang may sumabog na bomba sa loob ng conference room. Natahimik ang lahat. Bumagsak ang panga ni Sander. Si Sam ay natigilan naman at hindi makapagsalita. Wait, sorry, did I heard that right? Loisa, my wife, siya ang bagong CEO? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ang kasal ay para sa 2 taong nagmamahalan, kaya naman kaligayahan na naghihintay sa kapwa pinagbuklod ng Diyos. Pero paano na lang kung ang kasal na napasok mo ay hindi kaligayahan, kundi puro sakit at bigate ang dadanasin. Katulad na lamang ng istorya ni Loisa, ang umasang paraiso sa piling ng asawang si Sander, pero isa palang delubyo. Tahimik ang buong bahay nang dumating si Sander galing trabaho. Malaki ang bahay nila, malinis at moderno. Pero para kay Loisa ay mas malamig pa ito kaysa sa malamig na gabi ng December. Nakaupo siya sa mesa at hinihintay ang asawa. May sinigang siyang inihanda dahil alam niyang yon ang paborito nito. Hi love, kumain ka na ba? Nagluto ko ng sinigang kasi alam kong favorite mo. Dumiretso si Sander sa sofa at hindi man lang lumingon sa asawa. Binuksan nito ang TV, halatang pagod at mainit ang ulo. Hindi mo nakitang pagod na pagod ako? Wala na akong energy makipag-usap. Kung gusto mong magkwento, mamaya na. Napayo ko si Loisa. Hawak pa ang sandok. Pilit siyang ngumiti kahit ramdam niya ang bigat ng tono ng asawa. Sorry, akala ko lang matutuwa ka. Mainit pa naman yung sabaw. Baka gusto mong kumain bago ka maligo? Loisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kung anong iniutos ko, yun lang ang gawin mo. Huwag mo akong pakialaman kung kailan ako kakain o hindi. Gets mo? Bumigat ang dibdib ni Loisa, pero marahan lang siyang umupo muli. Gets naman, nag-aalala lang ako. Nilingon siya ni Sander na malamig ang mga mata. Huwag ka na mag-alala. Hindi mo naman trabaho yun. Ang trabaho mo, siguraduhin na malinis ang bahay. Maayos ang damit ko. At huwag kang magtanong kung ayaw kong sagutin. Napalunok si Loisa. Gusto niyang sumagot pero pinili niyang manahimik. Hindi ba't asawa siya at hindi katulong? Ngunit ilang taon na silang kasal. Nakasanayan na rin niyang maging invisible sa mata na kanyang asawa. Nagring ang phone ni Sander pero naka-speaker. Babae ang boses na narinig niyang nagsalita. Sander, uwi ka na ba? Namiss na kita today. Mabilis sa pinatay ni Sander ang tawag. Paglingon niya ay nakatitig si Loisa. Client ko yun. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano ha. Kung ayaw mong ma-stress, huwag kang makialam sa phone ko. Hindi naman ako nakikialam. Nagtataka lang ako kasi parang hindi naman boses ng client. Biglang tumayo si Sander at tumaas ang boses. Loisa! Lagi na lang bang dudang iniisip mo? Kung ganyan ka lang, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Ayoko nung may naririnig na reklamo dito sa bahay. Naintindihan mo ba? Tumahimik na lang si Loisa. Inabot niya ang baso ng tubig para maibsan ang tensyon. Sige, uminom ka muna ng tubig. Siguro pagod ka lang. Pero kahit anong gawin niya, ay ramdam niya ang sakit. Hindi itong unang beses na sinigawan siya ng asawa. Ang masakit ay parang araw-araw na lang ganito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Inihanda agad ang damit ni Sander at nilutong agahan na fried rice, itlog at longganisa. Simple pero pinaghirapan niya. Sander, breakfast na. Baka malate ka sa office. Lumabas ang lalaki mula sa kwarto na nakasuit. Kinuha lang ang kape at hindi man lang tiningnan ng pagkain. Wala ka bang bagong style? Araw-araw na lang itlog at longganisa. Loisa, hindi mo ba kayang maging creative? Sa office ang daming marunong magluto at mag-ayos. Pero ikaw, basic lang lagi. Pasensya na. Akala ko kasi gusto mo yung mga simple lang. Next time gagawa ko ng iba. Next time. Puro ka na lang next time. Kung hindi mo kaya, sabihin mo. Huwag mong sayangan ang oras ko. Natahimik si Loisa.
Kahit anong gawin niya ay laging mali. Pero kahit ganon ay pilit pa rin siyang ngumiti. Okay, sige, Sander. Gagawin ko. Umiling lang ito sa kinuhang susi. Habang palabas ng pinto ay sandaling lumingon. Babalik ko mamaya, siguraduhin mong malinis sa kwarto ko. Ayoko ng alikabok. At please, Loisa, huwag mo na akong kulitin sa mga tanong na walang kwenta. Sige, Sander. Pagsara ng pinto ay napaupo si Loisa sa dining table. Tinitigan ng pagkain na hindi man lang tinikman ni Sander. Ganito na lang ba palagi? Natatanong na lang ni Loisa sa sarili. Nang hapong yon ay abala si Loisa sa pag-aayos ng kurtina. Dumaan ang sismosang kapitbahay nilang si Aling Nena. Naku, iha! Butit andyan ka! Lagi kong nakikitang late umuwi ang asawa mo. Ang sipag mo ring mag-ayos ng bahay, ah! Opo, Aling Nena. Ganun po talaga. Kailangan maayos lagi. Nakangiti at pilit na tugon ni Loisa. Ay, sana balang araw ma-appreciate naman ng asawa mo. Kita ko kasi parang laging mainit ang ulo nun eh. Ingat ka ha. Tumangulang si Loisa. Hindi niya kayang mag-share ng tunay niyang nararamdaman. Pag-uwi ni Sander ay amoy alak at may kasamang kaibigan mula sa office. Loisa! Asan yung pagkain? Gutom na kami. Agad na kumilo si Loisa. Inihain ang ulam at nagsilbi. Pinilit niyang ngumiti sa harap ng bisita. Wow, Loisa, buti maalaga ka. Lucky ka, Sander. May asawa kang ganito. Masikaso. Sambit ng bisita ni Sander na lalaki. Lucky? Ewan ko nga. Kung hindi ko lang siya pinakasalan. Baka ibang level ng buhay ko ngayon. Tumatawa pero may halong pangmamaliit na tugon ni Sander. Natahimik si Loisa. Pinilit pigilan ng luha habang nagsiserve ng kanin. Hanggang kailan ba niya titiisin ng ganito? Pag-alis ng mga bisita, si Sander ay umpo sa sofa at nakataas ang paa. Si Loisa naman ay nagliligpit ng mesa. Loisa, huwag mo nang isipin yung sinabi ko kanina. Joke lang yun. Pero sana next time, mas maging presentable ka. Alam mo yun, huwag kang laging plain. Nakakaya minsan sa mga kasama ko. Gagawin ko, Sander. Sorry kung nakakaya ako sa'yo. Mahinang sagot ni Loisa. Good. At least nakikinig ka. Tandaan mo, Loisa. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito. Kaya huwag na huwag mong kalilimutan yan. Tahimik si Loisa. Pero sa loob niya ay unti-unting nag-aalab ang apoy na hindi siya mananatiling ganito habang buhay. Nang sumunod na araw, habang tahimik na nakaupo si Loisa sa sala at hawak ang cellphone, kanina pa siya nagtataka sa biglaang pagbabago ng ugali ni Sander nitong mga huling buwan. Kung dati, kahit pa busy sa trabaho ay lagi pa rin siyang nag-uuwi ng pasalubong o kahit simpleng tawag lang para kamustahin siya. Pero ngayon ay laging overtime. Madalas ding hindi sinasagot ang tawag niya at kung sumagot man ay laging may dahilan. Bakit parang may tinatago siya? Natatanong na lamang niya sa sarili. Hating gabi na naman nang umuwi si Sander. Amoy alak pero halatang galing pa rin sa opisina. Sander, kanina pa kita hinihintay. Nag-text ako, hindi ka naman nag-reply. Loisa, kulit mo naman. Ang dami kong ginagawa. Busy ako. Tapos paulit-ulit ka pa. Diretso sa kwarto at walang tingin na tugon ni Sander. Concern lang ako. Ang dami mo na ring gabi na halos hindi ka umuuwi. Hindi pa pwedeng kahit saglit? Magparamdam ka naman? Loisa, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka makakatulong sa ginagawa ko. Huwag mo na akong pilitin ma-explain sa'yo. Kung gusto mong tahimik tayo, tigilan mo na yung kakatanong. Napayuko si Loisa. Hindi siya sanay sa malamig na trato ng asawa, pero pinili na lang niyang manahimik. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng gamit sa kusina, ay biglang nag-vibrate ang phone niya. May anonymous message. Kinakabahan na binuksan ni Loisa ang message. At isang larawan ang lumantad sa kanyang mga mata. Si Sander, nakaakbay sa isang babae. Malapit sila na parang hindi simpleng magkaopisina. Nakangiti ang babae at nakatingala sa asawa niya na para bang sila lang ang tao sa paligid. May caption pa na, "Ito ba ang asawa mo?"
Nanlamig si Loisa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, takot o sakit. Hindi siya makapaniwala. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae. Maganda, maputi at eleganteng bihis. Halatang may self-confidence. Si Samantha Chua? Naalala niya. Katrabaho ni Sander at nabanggit na rin minsan sa kanya dati. Kinagabihan ay hindi niya napigilan ng sarili. Pagdating ni Sander ay agad siyang nagtanong. Sander, sino si Samantha Chua? Natigilan si Sander. Bakit? May nagpadala sa akin ng picture. Kayong dalawa. Magkasama at magkaakbay. At hindi siya mukhang simpleng kaibigan lang. Loisa, seryoso? Naniniwala ka agad sa kung anong picture lang na natanggap mo? Alam mo bang ang daming fake news ngayon? Baka edited lang yun. Umupo sa sofa at iritado na sagot lang ni Sander. Hindi siya mukhang edited, Sander. Ang lapit nyo. Ang tingin niya sa'yo, halatang iba. Halata? Halata agad? Loisa, alam mo kung anong problema mo? Ang hilig mong mag-imagine. Ang hilig mong gumawa ng kwento sa utak mo. Wala ako ibang babae. Nakatawa at pilit na depensa ni Sander. Bakit late ka na naman palagi? Bakit hindi ka sumasagot kapag tumatawag ako? Bakit parang wala ka na ring oras para sa akin? Mahinahon pero ramdamang panginginig na boses ni Loisa. Loisa, dahil may trabaho ako. Dahil may ambisyon ako. Hindi lahat ng oras ko umiikot sa'yo. Hindi lahat ng oras kailangan mong malaman kung nasan ako. Tumayo at malakas ang boses na sagot ni Sander. Natahimik si Loisa. Hinawakan niyang cellphone at pinakitang litrato. Kung totoong sinasabi mong wala, then ano to? Sino siya sa'yo, Sander? Kinuha agad ni Sander ang phone. Tiningnan ng larawan, tapos binalik. Wala ka dapat ikabahala. Kaopisina ko si Samantha. That's all. Kung may nagpadala nito, siguro may naiinggit lang sa posisyon ko. Normal lang sa corporate world ang intriga. Sana nga intriga lang. Pero sana rin, maalala mong may asawa ka. May karapatan akong magtanong. Mahinahon pa rin nasambit ni Loisa. Ano, Loisa? Karapatan? Ang karapatan mo, suportahan ako. Hindi usisain ako. Tandaan mo, hindi ako bata para bantayan mo. Niiling nasambit naman ni Sander. Umikot ang mundo ni Loisa. Hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Paano kung hindi na pala intriga ito? Paano kung siya mismo ang nagiging tanga? Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng kama ay hindi niya mapigilang isipin ang mukha ng babae sa larawan. Si Samantha, na mas bata, mas maganda at mas bagay kay Sander sa paningin niya. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Sander at nakahanda nang umalis. Sander, pwede ba tayong mag-usap? Ano na naman? Kung sakaling totoo man na may iba ka, sana sabihin mo na lang sa akin. Hindi ko kakayanin na malaman pa sa iba. Napangisi si Sander. Loisa, please. Wala akong oras sa drama mo. Huwag kang magpanggap na strong. Kasi halata namang insecure ka lang. Ayusin mo na lang ang bahay. Yan ang dapat mong gawin. At umalis itong walang lingon. Kinagabihan ay muling nag-text ang anonymous sender. Hindi siya faithful. Tingnan mo kung nasan siya ngayon. Kasunod nito ay isang larawan ulit. Si Sander at si Samantha sa isang restaurant. Magkatapat, nagtatawanan at parang magkasintahan. Nanlamig ang buong katawan ni Loisa. Hindi niya alam kung dapat mangharapin ulit si Sander o manahimik na lang. Pero sa loob niya ay isang bagay ang malinaw na may mali. At kahit anong sabihin ng asawa niya ay hindi na niya kayang baliwalain. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay naglakas loob na magsalita si Loisa. Sander, may kailangan tayong pag-usapan. Tukol na naman kay Samantha yan. Tigilan mo na. Ayoko ng paulit-ulit. Nagtitimpla ng kape at hindi lumilingon si Sander. Paulit-ulit kasi hindi ka nagsasabi ng totoo.
Bigla siyang tumingin kay Loisa na matalim ang mga mata. Loisa, huwag mo akong pilitin. Kung hindi mo kayang ganitong klase ng buhay, bahala ka. Pero huwag mong sabotahin ang karir ko sa mga hinala mong walang basihan. Walang basihan? Yung mga picture. Pictures? Alam mo ba kung gaano kadali mag-picture kasama katrabaho? Pero ikaw, dinadrama mo agad. Alam mo kung bakit? Kasi insecure ka. At hanggat ganyan ka, Loisa, hindi ka aangat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Loisa. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang ni Sander, pero alam niya sa puso niya na hindi ito simpleng intriga lang. May ibang babae nga ang asawa niya. At kahit anong pagtakip ang gawin ng asawa niya, ay unti-unti nang nabubuong katotohanan. Isang gabi habang nagpapahinga si Loisa at nakikisabay sa katahimikan ng kanilang bahay, pero hindi yon katahimikan na nakakapagpahinga. Sa halip ay parang mabigat na hanging bumabalot sa bawat sulok ng bahay nila ni Sander. Nakahiga si Loisa sa kama, nakatalikod at kunwari natutulog. Pero ramdam niya ang lamig sa loob ng silid. At higit pa roon ay ramdam niya ang presensya ni Sander na parang isang aninong hindi mawala-wala. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang bagsak ng briefcase at ang tunog ng sinturon na hinuhubad, amoy alak at amoy sigarilyo. Tumikim si Loisa ng marahan. Late ka na naman. Ano? Magbubunganga ka na naman? Hindi. Concern lang. Kanina pa kita hinihintay para sabay sana tayong kumain. Hindi ko kailangan ng nanay dito sa bahay, Loisa. Asawa lang kita. Hindi tagapag-alaga. Napangiwi si Loisa. Paulit-ulit ayun na lang ang binabato sa kanya ni Sander. Pero ngayong gabi ay ibang timpla ng boses nito. Matigas at mapanakit. Umupo si Loisa at humarap sa asawa. Sander, mag-usap naman tayo ng maayos. Alam ko may pinagdadaanan ka sa trabaho. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Baka may maitulong ako. Hindi pa siya natatapos ay bigla siyang sinampal ni Sander. Isang malutong na tunog na parang nag-crack ang katahimikan ng buong bahay. Nanlaki ang mga mata ni Loisa. Humapde ang pisngi niya. Pero higit pa roon ay kumirot ang puso niya. Sander, bakit? Halos pabulong na tanong ni Loisa. Ikaw ang problema, Loisa. Pabigat ka sa lahat ng ginagawa ko. Wala kang ambisyon. Wala kang silbi. Lahat ng oras ko sinasayang mo. Napaatras si Loisa sa kama at nanginginig. Hindi totoo yan. Ako yung nag-aalaga ng bahay. Ako yung nagbabantay ng lahat dito. Kung wala ako, wala kang... Hinila siya ni Sander sa braso ng mariin. Walang-wala ako kung ikaw ang kasama ko. Alam mo ba kung gaano kahirap itaas ang sarili ko sa kumpanya? Tapos may asawa kong katulad mo. Wala kang class. Walang halaga. Nahiya ako. Naluha si Loisa. Hindi dahil sa sakit ng pagkakahila, kundi dahil sa mga salitang parang kutsilyong tumatagos sa dibdib niya. Kung kinakaya mo ako, bakit mo pa ako pinakasalan? Umiiyak na tanong ni Loisa. Sandaling natahimik si Sander, pero agad din niyang kinuha ang isang folder mula sa drawer at ibinato ito kay Loisa. Para matapos na! Pirmahan mo yan! Binuksan ni Loisa ang folder, annulment papers. Kinagat niyang labi niya at pinipigil ang hagulgol. Gusto mo kong iwan dahil kay Samantha. Hindi ba? Nanlilisik ang mata ni Sander pero hindi siya umimik. Para kay Loisa ay sapat na ang katahimikan na yon para maging sagot. Alam mo, Sander, kung mahal mo siya, wala na akong magagawa. Pero hindi ko to pipirmahan. Nag-init lalong ulo ni Sander. Sinabunutan niya si Loisa at mariing itinulak sa kama. Pipirma ka, Loisa! Kahit anong mangyari, pipirma ka! Dahil hindi kita gustong maging parte ng buhay ko! Galit na galit si Sander. Humahagulgol na si Loisa at pilit tinatanggal ang kamay ni Sander sa buhok niya. Hindi ako papayag! Hindi ko gagawin to! Hindi mo alam. Ano? Hindi ko alam ang ano! Tumitig si Loisa kay Sander na nanginginig ang labi. Gusto niyang sabihin ang totoo.
ang dahilan kung bakit hindi niya kayang pumirma. Pero pinili niyang manahimik. Huminga si Loisa ng malalim sa kamarahang umiling. Hindi! Sumuntok si Sander sa dingding, malapit sa ulo ni Loisa. Buwisit ka, Loisa! Akala mo ba matatakot ako sa katahimikan mo? Pirmahan mo yan! O lalong wala kang mapapala! Pinunasan ni Loisa ang luha sa pisngi niya. Pinilit niyang tumayo ng diretsong likod, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi mo ako kayang takutin, Sander. Hindi na. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pipirma. Hindi dahil mahal pa kita. Dahil matagal nang wala yun. Pero may dahilan ako. May misyon ako. At hindi ikaw, ni si Samantha, ang makakapigil doon. Nagulat si Sander, pero hindi niya binigyan ng halaga ang mga sinabi ni Loisa. Sa halip ay dinampot niya ulit ang mga papel at pilit na isinusuksok sa kamay ni Loisa. Wala kang kwenta, Loisa! Wala kang laban! Ngumisi si Loisa. Yun ang akala mo. At sa unang pagkakataon, kahit bugbog ang katawan at sugatan ng puso, ay nakaramdam si Loisa ng kakaibang lakas. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil alam niyang may tinatago siyang kapangyarihan na hindi pa alam ng asawa niya. Tahimik niyang tiniklop ang annulment papers at ibinalik sa mesa. Hindi ako titigil, Sander. Hindi pa ngayon. Naiwan siyang mag-isa sa silid nang mag-walk out si Sander at sumabog ang pinto sa lakas ng pagkakasara. Humahagulgol si Loisa, pero sa loob-loob niya ay alam niyang kailangan niyang magtiis. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas malaking laban siyang kailangang harapin. At doon nagsimula ang tunay na misyon ni Loisa. Kinabukasan, sa isang restaurant ay nakipagkita si Loisa sa kanyang ina na si Doña Belinda Morales. Isang private room ang pinili ng Doña para sa kanilang lunch. Sa labas ay makikitang bonggang chandelier at mga waiters na halos hindi marinig ang kilos. Pero sa loob ay ramdam ang tensyon. Naupo si Loisa sa harap ng kanyang ina. Naka-white blouse lang siya at simple jeans. Halos hindi bagay sa maranyang lugar. Samantalang si Doña Belinda ay naka-emerald green silk dress, perlas ang hikaw at eleganteng-elegante sa kanyang pormahan. Loisa, iha, bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Halos isang buwan na tayong hindi nagkikita. Tanong ng Doña. Busy ako, ma. Alam mo naman, sa trabaho. Tsaka sa bahay. Tinitigan siya ng ina na parang may hinahanap sa mukha niya. Mukhang namayat ka. Kumakain ka ba ng tama? Ngumiti si Loisa ng pilit. Kumakain naman. Wala to, ma. Stress lang. Stress na ginawa ni Sander? Diretsong tanong ni Doña Belinda. Nanlaki ang mata ni Loisa. Ma, huwag mo na akong lukuhin, anak. Kilala kita. Kilala ko rin ang asawa mo. Hindi mo kailangang magsalita at nakikita ko sa mga mata mo. Tsaka, may nagsabi na rin sa akin. Dagdag pa ng ina. Napatigil si Loisa. Sino? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, Loisa, ay hindi ka pwedeng magpakatanga sa isang lalaking hindi marunong gumalang sa'yo. Uminom si Loisa ng tubig at pinipigilan ng panginginig ng kamay. Alam ko, ma. Pero, alam ko pong ginagawa ko. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Doña Belinda. Huminga si Loisa ng malalim. May dahilan kung bakit hindi ko kayang bitawan si Sander. Hindi dahil mahal ko pa siya. Matagal na yun. Pero may kailangan akong tapusin. May kailangan akong makita sa kanya at sa mga taong nasa paligid niya. Nag-cross ng arm si Doña Belinda. Loisa, hindi ko maintindihan. Ikaw ang legal na may-ari ng Morales Group. Lahat ng shares at lahat ng control ay nasa pangalan mo. At siya? Siya lang ay isang empleyado sa isa sa mga subsidiary. Hindi kanya pwedeng ganun-ganunin lang. Nagulat si Loisa, kahit siya mismo ang humiling noon na itagong katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Ma, please, keep your voice down. Ayoko pang malaman na kahit sinong tungkol dyan. Hindi pa sa ngayon. Pero bakit? Bakit
Bakit ka magtitiis na parang ordinaryong empleyado lang? Iha, anak kita. Alam mo pwede kang mamuhay ng marangya at walang iniisip. Umiling si Loisa. Ayokong mamuhay sa ilusyon. Gusto kong makita kung sinong totoo sa paligid ko. Kung sinong nirerespeto ako dahil ako si Loisa. Hindi dahil ako Morales heiress. Alam ko risky, pero itong pinili ko. At si Sander? Sigurado ka bang siyang tamang tao para makita mong totoo? Nagdududang tanong ng Donya. Napakagat ng labi si Loisa. Nung una akala ko, pero habang tumatagal, nakikita kong tunay niyang kulay. Ambisyoso, mapagmataas, at handang tapakan ng kahit sino para lang umangat. Nagpikit si Loisa ng mata. Naalala ang bugbog at sigaw ng gabi bago sila magkita ng ina. At ngayon, pinapakita na niya ang tunay na ugali niya sa akin. Ang masakit ay hindi niya alam. Akong may hawak ng lahat ng bagay na inaambisyon niya. Sandaling natahimik ang kanyang ina. Kinuha ni Doña Belinda ang kamay ng anak at mahigpit na hinawakan. Huwag mong hayaan na sirain kanya, iha. Ang kapangyarihang nasa kamay mo ay hindi basta-basta. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Itong pangalan ng pamilya natin. Morales Group ang nag-angat sa bansa. At ikaw ang susunod na magpapatakbo nito. Nagpupumilit ngumiti si Loisa. Ma, alam kong bigat ng responsibilidad. Kaya nga pinili kong pumasok bilang simpleng empleyado sa subsidiary. Gusto kong makita kung paano tumatakbong lahat. Kung sinong totoo at sinong plastic. Kung paano tratuhin ang mga nasa ilalim bago ko hawakan ng lahat. Pero Loisa, may ibang paraan. Hindi mo kailangang dumaan sa ganitong hirap para lang makita yan. Kontra ng ina. Umiling si Loisa. Kailangan dahil kung hindi ko to gagawin, baka hindi ko kayanin kapag nasa taas na ako. Kailangan ko ng tunay na mata at puso para sa mga empleyado natin. Hindi pwedeng puro papel lang o utos ng board. Nakatingin lang si Doña Belinda at hindi agad makapagsalita. Halatang may halong galit at paghanga. Kung ganyan ang pananaw mo, hindi kita pipigilan. Pero anak, kailangan mong maging handa. Kapag dumating ang oras na malaman ni Sander totoo, baka hindi niya makayanan. Napangisi si Loisa. Ma, hindi na niya ako masasaktan pa. Gawin man niya lahat, pero may hawak akong hindi niya alam. At darating ang araw, si Sander mismong mapapahiya. Huwag mong kalimutan, iha. Kahit anong sakit na ibigay niya, ay hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang pangalan natin. At higit sa lahat, nasa iyong kapangyarihan. Tumulong luha ni Loisa. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa bigat ng sekreto niyang dala. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na siya ang dating tahimik na Loisa na nagtatago sa anino ng asawa niya. Ngayon, siya ang tunay na may hawak ng laro. Sa paglipas ng araw ay ramdam ni Loisa ang panalamig sa loob ng bahay. Para bang bawat sulok ay may aninong nagbabantay at sa bawat tunog ng sapatos ni Sander na tumatama sa sahig ay nanginginig ang kanyang dibdib. Kahapon lang ay may bagong pag-asa siya sa braso at nilihim niya yon sa kanyang ina. Ngayon ay nakapalda siya ng mahaba at nakasweater kahit tirik ang araw at tinatakpan ang mga marka ng sakit. Nakahiga si Sander sa sofa, hawak ang cellphone at nakangiti habang kausap. Kahit hindi marinig ni Loisa ang kabilang linya, ay kilala niya na ang boses na yon, si Samantha Chua. Sige babe, bukas na lang tayo magkita ulit. Hindi bale, I'll make it up to you. Hindi na ako tatagal dito sa bahay. You know how it is. Tila nananadyang sambit ni Sander. Tumigil siya saglit nang mapansin si Loisa na nakatayo sa gilid. Oh, bakit nakatingin ka? Wala ka ba ibang trabaho kundi magbukang tanga dyan? Pinilit ngumiti ni Loisa. Maganda lang ako ng dinner. Dinner? Sino bang gusto pang kumain dito kung ganyan ka magluto? Nagsimula na naman si Sander. Walang araw na hindi binabagsakan ng insultong asawang si Loisa. At minsan hindi lang insulto, kasabay nito ang matitinding sampal, suntok at mura. Pero sa likod ng bawat sakit ay natuto siyang maging tahimik. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may plano siya. Kinagabihan, habang tulog si Sander ay marahan niyang kinuhang cellphone sa lamesa.
May naka-install na maliit na voice recorder app na lagi niyang ginagamit. Dinikit niya yon sa ilalim ng mesa at sa likod ng frame kung saan hindi basta makikita. Pinakinggan ni Loisa ang na-record minsan isang gabi. Ang mga mura, ang sigaw at ang pagtulak sa kanya. Lahat malinaw. Pinikit niya ang mga mata at nanginginig ang kamay. Pero pinilit niya ang sarili. Kaya ko to. Bulong niya. Binuksan niya ang closet at kinuha ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang ilang Polaroid photos ng mga pasa niya, pati mga printed copies ng CCTV footage mula sa bahay. Secret cameras na siya mismong nagpakabit sa tulong ng isang kaibigang IT. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan. Sa bawat pasa at sa bawat sugat ay mas lumalakas ang loob ni Loisa. Sumunod na araw ay pumasok na sa opisina si Loisa ng subsidiary company. Tahimik lang siya sa mesa at nag-aayos ng papeles. Pero napansin ng katrabaho niyang si Rika na parang matamlay siya. Loisa, okay ka lang? Parang ang putla mo na naman. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Ngumiti siya ng pilit. Okay lang ako. Medyo puyat lang. Sigurado ka ba? Para kasing pagod. May problema ba sa bahay? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Sandaling natigilan si Loisa, pero mabilis din niyang iniwas ang usapan. Wala, Rika. Alam mo na, normal lang sa akin to. Tsaka huwag ka nang mag-alala. Kaya ko to. Hindi na nagtanong pa si Rika, pero ramdam ni Loisa ang pag-aalala. Samantala si Sander ay lalong nagiging malapit kay Samantha. Madalas na wala siya sa bahay at laging may late night meetings, pero si Loisa ay alam ang totoo. Minsan, habang nakaupo siya sa kotse ay sinundan niya ito ng palihim. Nakita niya mismo kung paano binuksan ni Sander ang pinto ng isang resto para kay Samantha at kung paano ngumiti ito nang hindi niya naaalala ngiti. Naramdaman niya ang pagkirot sa dibdib. Hindi dahil sa selos, dahil sa kabastusan. Kaya pala, bulong ni Loisa. Kinuha niya ang maliit na camera sa bag at mabilis na kinuhanan ng ilang shots. Isang halik, isang yakap at isang tingin na parabang silang mag-asawa. Pag-uwi ni Loisa ay nahuli siya ni Sander sa kusina na nakayuko. Bakit parang lungkot mo? Naiinggit ka ba, Loisa? Naiinggit ka kay Sam? Umiling si Loisa ng bahagya. Hindi. Biglang tinulak siya ni Sander sa pader. Huwag mo kong asarin. Alam kong alam mo. At kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapantayan. Sam is everything. And you're not. Nalaglag ang plato sa kamay ni Loisa at nabasag sa sahig. Tumingin siya sa mata ni Sander at sa kabila ng sakit ay hindi siya umiyak. Kung tingin mo ay wala akong halaga, bakit hindi mo na lang ako tuluyang iwan? Natawa si Sander na tila mapang-asar. Kasi kailangan kita para maging malinis ang pangalan ko. At darating ang araw na kapag pinirmahan mo yung annulment, mas lalo ko makakalaya. Kaya kung ako sa'yo, pumirma ka na para matapos na to. Tinitigan lang siya ni Loisa at hindi gumagalaw. At sa loob-loob ni Loisa, hindi ako papayag. Hindi sa ganitong paraan. Lumipas sa mga linggo at patuloy ang sakit na natatanggap ni Loisa. May mga araw na halos hindi na siya makabangon, pero pinipilit niya ang sarili. Dahil sa bawat pasa at bawat sugat na ebidensya na iniipon niya. May araw na kinakausap niya ang maliit na recorder habang mag-isa sa kwarto. Kung sino man ang makakakita nito balang araw, ito ang katotohanan. Hindi ako mahina. Hindi ako tanga. Pinili kong manahimik dahil may misyon ako. Pero darating ang oras, lalabas ang lahat ng totoo. Isang gabi, habang nasa balcony si Sander at kausap si Samantha sa phone, ay nakatayo si Loisa sa may pinto at nakikinig. Sam, I swear, kaunti na lang. Malapit na ako maging VP ng division. Pag nangyari yun, everything will change. Hindi na ako mahihirapang itapon si Loisa. Humigpit ang hawak ni Loisa sa cellphone niya. Agad niyang pinindot ang record button. Samantala mula sa phone ay nagsalita si Samantha na hindi naman narinig ni Loisa. Babe, sigurado ka ba? Baka malaman ng asawa mo. Wala siyang alam, Sam. Isa siyang hangal. At kahit malaman niya, wala naman siyang laban. Ako ang may hawak ng lahat.
Napapikit si Loisa. Mali ka, Sander. Hindi mo alam kung sinong totoong may hawak. Bulong ni Loisa sa sarili. Kinabukasan ay nagkita silang mag-asawa sa dining table. Tahimik na kumakain si Loisa ng lugaw. Si Sander naman ay busy sa pag-check ng email sa phone. May party sa office this weekend. Hindi ka pwede sumama. Bakit naman? Dahil ayoko. Tsaka, hindi ka bagay sa crowd dun. Intindihin mo na lang, Loisa. Ngumiti si Loisa ng bahagya. Hindi mo kailangang mag-alala. Darating din ang panahon na ako magpapaparty. At hindi mo na kailangang mag-alala kung invited ka o hindi. Napataas ang kilay ni Sander. Ano raw? Umiling si Loisa. Wala. Enjoy your meal. Pero sa puso ni Loisa ay malinaw. Papalapit na ang oras. At habang mas lumalalim ang relasyon ni Sander at Samantha, ay lumalakas ang armas ni Loisa. Isa-isang nakalista, nakasave at nakaprint. Handa sa tamang panahon. Hindi niya alam kung gaano pa katagal ang pagtitiis. Pero alam ni Loisa na bawat araw na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa pagbagsak ni Sander Villamor. Nang sumunod na linggo, sa conference room ng Morales Group, malalaki ang table. Puno ng executives, directors at ilang key officers. Tahimik pero ramdam ang tensyon. Si Sander ay nakasuit, confident ang ngiti, hawak pa ang phone at panay ang tingin kay Sam na nakaupo ilang upuan ng layo. Gentlemen, ladies, thank you for coming. Today we officially vote for the new vice president and also announce the incoming CEO of the Morales Group. Panimula ng chairman. Nagpalakpakan ng iba at may mga ngiti. Kita sa mukha ni Sander ang kumpiyansa. Lean back siya sa upuan, halos mapapikit pa sa sobrang bilib sa sarili. This is it. Finally. Pabulong sa sarili ni Sander. Before we proceed, we acknowledge Mr. Sander Villamore's hard work for the past years. His performance has been noted. Dagdag ni chairman. Thank you, sir. I've given my best. Nakangiti at bahagyang yuko na tugon ni Sander. Dumating si Doña Belinda at nakaupo sa head ng table. May presence na tahimik pero authoritative. May dala siyang folder at isang maliit na box. Samantalang ang lahat ay tumahimik. I appreciate the enthusiasm, but the decision has already been made. The board, with my full support, has voted unanimously. Agad na nag-ayos ang upo at ngumiti si Sander. Of course, Ma'am Belinda. I'm ready to serve. Good. Because our new CEO is Loisa Morales. Walang paligoy-ligoy na na-announce ni Doña Belinda. Parang may sumabog na bomba sa loob ng conference room. Natahimik ang lahat. Bumagsak ang panga ni Sander. Si Sam ay natigilan naman at hindi makapagsalita. Wait. Sorry. Did I hear that right? Loisa? My wife? Siya ang bagong CEO? Doon pumasok si Loisa. Naka-corporate attire at simple lang pero elegante. Diretsong lakad. Hindi na yung tahimik at timid na asawa na kilala ni Sander sa bahay. Good morning everyone. Kalmang sambit ni Loisa. Tumayong ibang directors bilang respeto. Nakangiting iba at parang proud. Miss Morales, congratulations! Finally, someone from the bloodline will lead us again. Bati ng chairman. Excuse me. This doesn't make sense. Hindi siya qualified. She's been working as a regular employee sa subsidiary. I mean, come on! Sumingid at talagang kinakabahan si Sander. Exactly. That was the point. Diretsong tingin ni Loisa sa asawa. What point? Napakunot noon at tanong ni Sander. Na makita ko kung ano ka talaga. Kung paano niyo ako tratuhin nang hindi niyo alam na ako palang may-ari ng kumpanya. Owner? Gulat na bulalas muli ni Sander. Yes, Mr. Villamor. For your information, Loisa has always been the silent owner. The Morales Group is her legacy. She chose to start from the bottom, to understand the culture of her people. That's the humility of a true leader. Pagmamalaki ni Doña Belinda. Biglang nagdaldalan ng board. Si Sander ay nangingitim ang muka at hindi makapaniwala. So, all this time, you were watching me?
Testing me? Hindi kita kailangang subukan, Sander. Ikaw na mismong naglantad ng ugali mo. Galit na tumayo si Sander. This is absurd! Hindi pwedeng ganito! Ako ang nagtrabaho dito! Ako may ambisyon! She's my wife, for God's sake! Ex-wife soon. And this company was never yours to begin with. May mga bulungan at parang may pumalakpak ng marahan. Si Sam ay halos malaglag ang panga at nakatingin lang kay Sander na parang gusto na siyang iwan. Mr. Villamor, we appreciate your service. But I think you should step down for now. The board has spoken. Pagtaboy ng chairman kay Sander. No! You can't do this to me! Ako dapat ang VP! Ako dapat! Pagmamatigas nito. Enough! Sit down, Mr. Villamor. This meeting is adjourned. Mariing sabi ng Donya. Tumuyong lahat at nagsimula ng lumabas. Naiwan si Sander na nakatitig kay Loisa na ngayon ay nakaupo na sa CEO chair. Calm, collected, pero may apoy sa mga mata. Akala mo wala akong laban. Pero mali ka, Sander. Matagal na akong may hawak ng alas. Tahimik si Sander, nanginginig ang panga at hindi makapagsalita. Si Sam ay tumalikod na at lumabas ng room. Iniwan siya. Naiwan si Sander na mag-isa, habang si Lois ay tinanggap ang pagbati ng mga board members. Sa wakas, ay lumantad na ang katotohanan. Pag-uwi ni Sander, ay halos wala siyang naririnig kundi ang mahinang tunog ng zipper at ang kaluskos ng mga hanger. Pag-akyat niya sa kwarto ay bumungad sa kanya si Loisa na nakatalikod at maingat na inilalagay ang mga damit sa maleta. Huminto si Sander sa pinto at saglit na nagmasid. Kitang tensyon sa panga niya. Pero pinilit niyang gawing malambing ang tinig. Loisa. Hindi tumigil si Loisa. Tuloy lang sa pag-impake na parang wala siyang narinig. Loisa, please, let's talk. Mas malumanay na sambit muli ni Sander. Doon lang huminga ng malalim si Loisa at humarap ng bahagya. Nakataas ang kilay pero hindi galit. Kalma, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ano pang pag-uusapan natin, Sander? Tapos na tayo. Nalaman na nila kung sino ako. Ayoko na ring makipagplastikan. Umupo si Sander sa gilid ng kama at pilit nang ngumiti ng bahagya. I know I messed up. Pero hindi ba pwede nating ayusin? Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, I was under pressure, Loisa. Sobrang daming expectations. Nalunod ako. Tumigil si Loisa sa pag-iimpake at pinagmamasdan ng asawa. Sa loob-loob niya ay alam niyang may iba itong binabalak pero hindi niya pinakita. Humugot siya ng damit at diretsyong isinilid sa maleta. Pressure? That's your excuse for everything, diba? Para saan pa yung sugat? Yung pasa at yung lahat ng pang-aabuso? Lumapit si Sander, hinawakan na kamay ni Loisa. I'm sorry, okay? I was blinded. Naging ambisyoso ko. Pero, I still love you. You're my wife. Ayokong mawala ka. Pinanood ni Lois ang kamay nitong nakadampi sa kanya. Walang emosyon ng muka, pero sa isip niya ay nagbabalik ang lahat ng sakit. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng konti at parang nadadala sa mga salita nito. Kaya naman, nagkunwaring naguguluhan si Loisa. Love, ngayon mo lang naalala yan? Oo, kasi na-realize ko, hindi ko pala kayang mawala ka. Lahat ng nangyari sa boardroom, sobra akong nasaktan. Pero mas masakit isipin na mawawala ka. Patuloy na panguuto ni Sander. Tahimik lang si Loisa. Tumagilid siya at naupo sa tabi ng maleta, habang si Sander nakatingin sa kanya na parang desperado. Kung mahal mo ko, bakit mo ko sinaktan? Mahina at halos pabulong na tanong ni Loisa. I lost control, Loisa. I regret it. Please, give me another chance. I promise, babawi ako. Hindi na mauulit. Sumulyap si Sander sa sahig at parang nahihiya. Kumibot ang labi ni Loisa. Ito na palang plano niya. Sinusuyo ako para makuha niyang gusto niya. Maybe para mapapirma niya ako sa annulment o para manipulahin ulit ako.
Sa isip-isip ni Loisa. Pero imbis na kontrahin ay pinili niyang sumakay. Another chance? Yes, please. Kaya kong baguhin lahat. Kahit trabaho, kaya kong isuko kung kailangan. Basta, huwag mo lang akong iwan. Patuloy na panunuyo ni Sander. Napayuko si Loisa, kunyaring naguguluhan. Tapos dahan-dahan siyang tumingin kay Sander. You're saying, pipiliin mo ko over your ambition? Oo, you're my wife. At ikaw ang mundo ko. Walang alinlangan na tugon ni Sander at hawak muli ang kamay ni Loisa. Sa loob-loob ni Loisa ay gusto niyang matawa. Ambisyon ang pinili niya noon pa. Hindi siya magbabago. Hindi totoo mga salitang to. Pero sige, Sander. Kung larong gusto mo, lalabanan kita sa laro mo. Sa isip-isip muli ni Loisa, sabay baling sa asawa. Sander, hindi ko alam kung kaya ko pa. Dahil sobrang sakit ng lahat. Mas lumapit pa si Sander at hawak na ang pisngi ni Loisa. I'll heal you. I'll take care of you. Simula ngayon, ako nang bahala. Please, let's start over. Tumulong luha ni Loisa, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil alam niyang mas malakas ang hawak niya ngayon. Alam niyang siya na ang may kontrol. Nagbuntong hininga si Loisa. Sige, pero Sander, this is your last chance. Hindi na kita pagbibigyan pa ulit kapag sinaktan mo ko. Nakangiti si Sander at halos hindi makapaniwala. Yumakap siya kay Loisa nang mahigpit na parang takot na takot siyang mawala ito. Thank you, Loisa. Thank you. You won't regret this. Bulong ni Sander sa tenga ni Loisa. Ngumiti si Loisa habang nakapikit. Pero sa likod ng ngiti ay may lihim siyang plano. Pagkalipas ng ilang minuto ay magkasama silang nag-dinner sa kusina. Simple lang at parang normal na mag-asawa. Nagsandok si Sander ng ulam at naglagay ng kanin sa plato ni Loisa. I'll make it up to you, okay? Tomorrow, let's go out. Akong bahala. Gusto ko lang ma-feel mong mahalaga ka. Nagkibit-balikat si Loisa at nagkunwaring natutuwa. You'll see, everything will change. Nakangiti, pero halatang excitement ni Sander. Sa isip muli ni Loisa. Yes, Sander. Magbabago nga. Pero hindi the way you think. Dahil ngayon, ako nang may hawak ng lahat ng ebidensya. At ikaw, hindi mo alam na sa bawat salita mo, mas lalo kang malulupog. Nagpatuloy ang kanilang hapunan na parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng mesa, habang hawak ni Sander ang kamay ng asawa, ay mahigpit ng kapit ni Loisa sa cellphone niya kung saan nakatago lahat ng recordings. Alam niya na ito pa lang ang simula ng huling laban nila. Sa loob ng isang private lounge sa opisina ni Doña Belinda ay nakaupo si Loisa sa harap ng ina. Habang si Doña Belinda naman ay maingat na nabubuklat ng mga papeles. Nagkaayos na pala kayo ng asawa mo? Biglang tanong ni Doña Belinda. Ngumisi si Loisa. That was just part of my plans, ma. So, itinuloy mo pa rin ang plano mo, anak? Loisa, sigurado ka ba sa hakbang na to? Hindi maliit na bag itong hawak natin. Kung totoo lahat ng ebidensyang ipinaabot mo, hindi lang suspension ang kakaharapin ni Sander. May pag-aalala sa tinig ng Donya. Umayos ng upo si Loisa at diretsong tingin sa ina. Kitang determinasyon sa mukha niya kahit may bahid ng pagod. I know, ma. Kaya nga matagal kong pinag-isipan to. Ilang buwan ko nang iniipon lahat ng records, lahat ng resibo, at lahat ng transaksyon na ginamit niya para sa personal niyang kapakanan. Lalo na para kay Sam. Tinitigan siya ni Doña Belinda na parang sinusuri kung kaya ba talaga ng anak niya ang bigat ng laban na ito. Pero anak, asawa mo siya. Alam ko marami ka nang tiniis, pero ibang personal na away sa corporate war. Kapag sinampahan natin siya ng kaso, iba na yun. Hindi lang pangalan niyang madudungisan, kundi pati pangalan ng Villamor. Mariing sambit pa nito. Huminga ng malalim si Loisa. Hawak-hawak ang isang dokumentong parang paulit-ulit na niyang binabasa. Ma, matagal na niyang dinalang pangalan natin sa putik. Ginamit niyang resources ng kumpanya para pondohan ang relasyon nila. Yung kondo na binili niya para kay Sam,
Company funds yon. Yung mga trips abroad nila. Nakasingit sa business trips. At yung project na hindi man lang dumaan sa approval ng board. Naglabas siya ng pondo na wala man lang resolusyon. Bahagyang napakurap si Doña Belinda, saka pinatong ang kamay sa mesa. Nalaman mo lahat to? Paano? Manghang tanong niya. Ma, hindi naman ako basta nagtatrabaho sa subsidiary ng walang natutunan. Marunong akong maghukay. Tsaka, hindi lang ako nagbabantay. May mga taong loyal kay Papa. At sa atin na hindi basta pumikit sa anomalya ni Sander. Nakangising tugon ni Loisa. Sandaling natahimik ang dalawa. Rinig ang mahinang tik-tak ng relo sa dingding. Kung ganon, nakahanda ka na ba talaga? Kapag lumabas to, hindi na lang ito usaping pamilya. Mapupunta sa korte. Magkakagulong media. Pwedeng bumagsak ang presyo ng stocks. Ikaw, kaya mong panindigan na ikaw mismo ang nag-udyok nito? Dumiretso ang likod ni Loisa at halatang pinapalakas ang sarili. Yes, ma. Kasi kung hindi ko gagawin, ay mas lalo tayong malulugi. Mas lalo niyang sisirain ng Morales Group. Hindi lang perang nawawala, kundi dignidad ng kumpanya. Respeto ng board at tiwala ng mga empleyado. At higit sa lahat, respeto sa sarili ko bilang asawa. Bahagyang ngumiti si Doña Belinda na parang may halong lungkot at pagkamangha. Alam mo anak, minsan iniisip ko, tama bang ginawa kong hayaan kang magpakumbaba at magtrabaho sa ibaba? Pero ngayon, nakikita ko na, tama nga. Natutunan mong makita ang lahat ng walang filter. Natutunan mong magdesisyon, hindi lang dahil sa emosyon. Pagmamalaki ni Doña Belinda sa anak. Ma, hindi na ako yung Loisa na palaging tahimik. Na palaging pumapayag sa gusto ng asawa niya. Pinipilit niya akong pumirma sa annulment papers at pinipilit niya akong sumuko. Pero ngayon, hindi na akong mapipilit. Akong pipili ng laban ko. Tumayo si Doña Belinda, naglakad papunta sa bintana at minasdan ang tanawin ng syudad. Ang board, handa silang sumuporta. Nakausap ko na si Chairman Reyes at Attorney Lim. Kapag nilabas natin ang ebidensya, automatic suspension si Sander. Sunod ay formal investigation. Kung mapapatunayan lahat, ay diretsong kaso na. Nakatitig lang si Loisa na parang unti-unting bumibigat ang dibdib pero hindi na siya uurong. Good. That's what he deserves. Hindi ko na siya asawa sa mata ng puso ko, ma. Isa na lang siyang tao na ginamit ako at ang kumpanya para sa ambisyon at kasakiman niya. Lumapit ulit si Doña Belinda at hinawakan na kanyang kamay. Alam kong mahirap to. Hindi ko gustong makita kang nasasaktan. Pero kung itong kailangan para tuluyan kang makalaya, susuportahan kita hanggang dulo. Mata sa matang sambit ng Donya. Tumango si Loisa at ramdam ang lakas mula sa ina. Salamat, ma. Hindi na ako lalaban para lang sa sarili ko. Lalaban ako para sa kumpanya. Para sa pangalan natin. At para sa lahat ng babaeng tulad ko na sinubukang patahimikin. Nagtagpo ang tingin nila na parehong matatag. Kinabukasan sa opisina ng Morales Group ay kumalat ang balita. Agad na naglabas ng pahayag ang board na si Sander Villamor ay suspended indefinitely dahil sa serious allegations of misuse of company funds, unauthorized projects, and ethical misconduct. Tahimik lang si Loisa sa kanyang mesa at pinagmamasdan ang mga empleyadong bulungan ng bulungan. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, pero hindi siya nagpakita ng emosyon. Nagring ang cellphone niya, isang tawag mula kay Doña Belinda. It's done, anak. The suspension is official, and the lawyers are preparing the case. Ready ka na ba sa susunod na laban? Tanong ng Donya sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Loisa, pinikit ang mga mata at saka ngumiti ng mahina. Yes, ma. Ready na ako. This time, hindi na siya makakatakas. At sa loob-loob ni Loisa ay ramdam niyang sa wakas ay nakahakbang na siya palabas sa anino ni Sander. Hindi na siya ang tahimik na babae sa likod ng ambisyosong lalaki. Siya na ang babaeng haharap sa kanya sa korte at siya ang magwawagi. Habang tahimik na nagpapahinga si Loisa sa opisina ay biglang bumukas ang pinto. Malakas at halos mabasag ang lock.
Pumasok si Sander, galit na galit, pulang-pula ang muka at humahabol ang hininga. Si Loisa ay nakaupo lang sa swivel chair. Kalmado at parang inaasahan na niya ang pagsugod ng asawa. Sa gilid ng mesa ay nakatayo si Doña Belinda na hindi nagulat, pero matalim ang tingin kay Sander. So it's true! Ikaw may bakana ng lahat! Ikaw nagsumbong sa board! Ikaw nagpasuspend sa akin! Loisa! How could you? Sigaw ni Sander. Hindi sumagot si Loisa. Dahan-dahan niyang isinara ang folder sa harap niya. Saka tumingin kay Sander. Kung wala kang ginawa, wala kang dapat katakutan. Naglakad papalapit si Sander at hindi nahupa ang galit. Don't play games with me! Pinaniwala mo ko okay na tayo. Na magsisimula ulit tayo. You lied to me, Loisa! Akala ko binigyan mo ko ng second chance. Huminga ng malalim si Loisa na parang napapagod sa paulit-ulit na drama. Second chance? Sander, ilang beses na ba kitang binigyan ng chance? Ilang beses kong tinanggap yung sakit, yung pananakit mo, yung pambababae mo. Tapos ngayon, ako pang sinisisi mo? Because you lied! Nakipagbalikan ka sa akin. You acted like my wife again. Pero behind my back, sinasaksak mo ko! Sumigaw si Sander na halos mabasag ang salamin sa tindi ng boses. Hindi kita sinaksak, Sander. Ikaw ang sumira sa sarili mong karera. Ikaw ang pumili na gamitin ang pera ng kumpanya para sa babae mo. Ikaw ang nagdesisyon na abusuhin ako sa bahay. Don't twist this on me. Kalmadong sagot ni Loisa. Saglit na natahimik ang opisina. Kita sa mukha ni Sander ang pagkagulat sa tapang ng boses ni Loisa. Noon lang niya narinig ang ganitong tono mula rito. Matapang at walang bakas ng takot. So ano to? Vendetta? Gante dahil sinaktan kita? Dahil may iba ako? Hindi na to tungkol sa personal na problema natin, Sander. Ito ay tungkol sa tama at mali. At oo, tinanggap ko lahat ng sakit mo noon. Pero hindi ibig sabihin nun ay habang buhay mo na akong lalapastanganin. Sander, huwag mong sisihin ang anak ko sa mga kalokohan mo. Kung matino kang lalaki, hindi aabot sa ganito. Ngayon, pinapakita lang ni Loisa na kaya na niyang ipagtanggol ang sarili niya at ang kumpanya na pinabayaan mong sirain. Biglang singit ni Doña Belinda. Umarap si Sander kay Doña Belinda na nanginginig ang panga. So, kasama ka rin pala, Doña Belinda. Kaya parang lakas ng loob niya. Dalawa kayo nagplano laban sa akin. Wala kaming plinano. Lahat ng ginawa namin ay base sa ebidensya. Ikaw mismo naglatag ng lubid sa leeg mo. Umiling si Sander. Saka muling hinarap si Loisa. Loisa, sabihin mo nga, kahit 1% pa na puso mo, mahal mo pa rin ako. Mas mababang boses ni Sander pero puno ng galit. Napalunok si Loisa. Alam niyang ito ang tanong na matagal nang nakabitin. Pero wala na siyang dahilan para magsinungaling. Wala na, Sander. Matagal na. Sinubukan kong magpakatanga. Umaasa at magpatawad. Pero every bruise, every insult, every betrayal, unti-unti mo kong pinatay. Hanggang wala nang natira. Parang tinamaan si Sander. Umurong siya ng konti. Hawak ang ulo na parang hindi matanggap ang narinig. So that's it? Ganun na lang. After everything, tapos na. Pabulong pero ramdamang sakit at galit ni Sander. Tapos na tayo. Wala ka nang babalikan. Hindi na ako uuwi sa bahay na yon. Hindi na ako magpapanggap na asawa mo. Sa korte na lang tayo mag-usap. Umangat ang boses ni Sander muli na puno ng galit at pagkatalo. You regret this, Loisa. You think you're strong now because nasa likod mong nanay mo at ang board? Pero tandaan mo, ako pa rin si Sander Villamor. Hindi mo ako basta-basta matitibag. Maybe. Pero tandaan mo rin, Sander. Hindi na ako yung Loisa na pwede mong kontrolin. At kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawing tiwala ko. Wala na. Pagmamatigas ni Loisa. Tahimik lang si Doña Belinda pero bakas sa mukha niyang suporta sa anak. Nang makita ni Sander na walang epekto ang mga salita niya, ay bumulalas ito ng mura sa kapadabog na lumabas ng opisina.
Malakas ang pagsara ng pinto na halos umalingaw-ngaw sa buong hallway. Pagkaalis ni Sander ay bumuntong hininga si Loisa. Parang biglang bumigat ang hangin pero may halong ginhawa rin. Lumapit si Doña Belinda at tinaplos ang balikat ng anak. Anak, I'm proud of you. Hindi madaling ginawa mo. Ma, for the first time, hindi na ako natakot. Wala na akong dapat katakutan. He has no power over me anymore. Ngumiti si Doña Belinda sa kamarahang tumango. Tama yan. Ngayon, simula ng bago mong buhay. Isang buhay na wala na siyang hawak. Nagtagpo ang tingin nilang mag-ina at parehong may luha pero puno ng lakas. At doon naramdaman ni Loisa na totoo na wala na talagang babalikan kay Sander. Nang sumunod na araw sa private lounge ng Morales Group, nandun si Loisa at si Doña Belinda at nag-uusap habang hinihintay ang tawag mula sa legal team. Loisa anak, itutuloy mo rin ba yung kaso ni Samantha? Opo ma, kailangan. Hindi pwedeng manatili silang dalawa na parang walang ginawa. Lahat ng perang ninakaw sa kumpanya na ginamit nila sa mga luho nila. Tapos ako, ilang taon akong nagtiis ng pananakit at kasinungalingan. Hindi na ako papayag na sila pang magmukhang biktima. Tama ka anak. Pero natatakot lang ako. Baka isipin ng tao na personal vendetta to. Kung vendetta man, then so be it. Pero alam natin na legal ito. May record si Sam. Fraud, falsification, kahit pa embezzlement. Hindi ito gawa-gawa. At ginamit niyang pangalan ni Sander para makalusot nun. Sandaling katahimikan. Dumating ang tawag mula sa legal team. Sinagot yun ni Loisa at nakinig. Pagkatapos ay ibinaba niyang phone at malalim ang hinga. Confirm. Officially filed na. Bukas pa lang ilalabas na sa press. Hinawakan ni Doña Belinda ang kamay ni Loisa. Anak, proud ako sa'yo. Ang tapang mo. Hindi ako matapang dati ma. Lagi akong tahimik. Laging nagtatago. Pero nung nakita ko kung paano nila winasak ang pangalan ng pamilya natin at ng kumpanya, dun ko na-realize kung mananahimik pa ako, wala ring mangyayari. At si Sander? Anong balak mo kapag sinugod ka na naman niya tungkol dito? Wala na siyang karapatan na sugurin ako. Wala na siyang pera at wala na siyang posisyon. Nabubuhay na siya sa utang. At si Samantha, she'll leave him the moment na mawala na kay Sander lahat. Ilang araw ang lumipas ay gumulong sa balita ang mga anomalya. Na-freeze ang accounts ni Sander at lumabas ang criminal records ni Sam. Ayan na Loisa! Umalis na si Samantha. Iniwan ang asawa mo. Wala siyang dinala kundi bag niya. Natatawang sambit ni Doña Belinda. I knew it. The moment na wala siyang makukuha, iiwan niya si Sander. Karma anak. Karma talaga. Dagdag pa ng Donya. Hindi naman ako masaya ma. Hindi rin ako natutuwa sa pagbagsak ni Sander. At least, tapos na. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Umupo si Doña Belinda sa tabi ng anak. Ang mahalaga, malaya ka na. Hindi mo na kailangang itago mga pasamot. Hindi mo na kailangang magpanggap na ayos lang. Oo ma, ngayon na ako nakahinga ng ganito. Walang bigat sa dibdib. Sa huling bahagi ng pag-uusap na mag-ina ay sabay silang tumingin sa malaking bintana ng opisina. Sa ibaba ay abala mga empleyado ng kumpanya. Pero malinaw na natapos na ang laban ni Loisa at siyang nagwagi. Si Loisa ngayon ay kilala bilang isang matapang na CEO na pinapahalagahan ng integridad sa negosyo. Mas lumapit siya sa kanyang ina at tinanggap ang papel niya bilang leader ng Morales Group. Nalaman din niyang may iilang empleyado na naniwala at tumulong sa kanya habang siya'y inaabuso. At hinarap ni Loisa si Sander sa huling pagkakataon sa korte. Sobrang taas ng araw nang dumating si Loisa sa korte. Nakaputing blouse, simpleng palda at isang pares ng sapatos na hindi sosyal pero matibay sa bawat hakbang. Wala siyang bitbit kundi ang folder na naglalaman ng lahat. Ang mga dokumento, ang kasaysayan ng kasal nila at sa wakas, ang divorce papers. Tahimik ang paligid ng hall. May ilang abogadong nagmamadali at mga taong naghihintay ng kanika nilang kaso. Ramdam ni Loisa ang kaba pero hindi ito takot. Para bang sa unang pagkakataon
Hawak niya ang direksyon ng buhay niya. Sa loob ng courtroom ay naroon na si Sander. Medyo payat na ito kumpara noon. Hindi na kasing ganda ng postura ng dati. Ang mga mata niya ay may lungkot at may pagod. Ngunit nang makita niya si Loisa, ay tila nagbalik ang bigat ng nakaraan. Umupo sila sa magkahiwalay na mesa, hawak ng kani-kaniyang abogado. Ngunit sa bandang huli ay pareho rin silang pinapirma. Pagkatapos ng ilang minutong usapan ng mga abogado at judge, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap habang hinihintay ang formal na pirmahan. Loisa, mahinang bungad ni Sander at halos hindi makatingin ng diretsyo. Huminga ng malalim si Loisa bago sumagot. Yes, Sander? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam kong huli na. Alam kong sinaktan kita ng sobra. Pero siguro, kailangan ko lang humingi ng tawad. Kahit papano. Napatungo si Sander. Hawak ang sariling kamay na tila nanginginig. Tahimik si Lois at pinapanood lang siya. May lungkot sa kanyang mga mata, pero hindi nagalit. Sander, narinig ko na lahat ng apologies mo dati. Pero nun, lagi akong natatabunan ng sakit, ng takot. Ngayon iba na. Sabi ni Loisa ng mahinahon. Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Loisa ng konti. Bagaman may kirot pa rin. Ngayon, hindi na ako galit. I was angry for a long time. Pero hindi ko kayang ikulong ang sarili ko dun. I needed to let it go. Tumingin si Sander, halatang gulat. So, you forgive me? Tumango si Loisa. Yes, Sander. I forgive you. Hindi para sa iyo lang, kundi para sa sarili ko. Kasi kung patuloy akong mabubuhay na galit sa iyo, ako rin ang talo. Hindi ako makaka-move on. Hindi ako magiging buo. Parang may tinik na nawala sa dibdib ni Sander, pero halata ang bigat ng kanyang konsensya. Loisa, I don't deserve your forgiveness. Maybe not. Pero hindi na yun ang point. Hindi na tungkol sa kung anong deserve mo. Tapos na tayo. I don't wanna live free from all of this. Sagot ni Loisa na diretsong tono pero banayad. Nagtagal ang katahimikan. Waring parehong nagbabalik tanaw sa lahat ng taon. Ang simula ng kanilang relasyon, ang mga masasayang sandali hanggang sa mga gabi ng away at sakit. Alam mo, akala ko dati, kapag nawala ka, mawawala lahat. Kaya ako kumapit kay Sam. Kaya ako gumawa ng mga kalokohan sa kumpanya. Kasi pinaniwala kong sarili ko na kailangan kong patunayan ang worth ko. Pero sa huli, ako lang din ang nagwasak sa sarili ko. Biglang sabi ni Sander. Nagbutong hininga si Loisa. At least alam mo na ngayon. Pero Sander, hindi mo na kailangang patunayan kahit kanino pa. Kung gusto mong bumangon, gawin mo para sa sarili mo. Hindi na para sa akin. Hindi na para kay Sam. Hindi para sa kahit sino. Para sa sarili mo lang. Napayuko si Sander, halatang tinamaan. Kaya mo pa rin akong kausapin ng ganito. After everything. Because I've changed. Hindi na ako yung Loisa na takot umuwi ng gabi. O yung laging nagtatakip ng pasa. Hindi na ako yung babae na tahimik lang. This time, ako nang pumipili ng landas ko. Tugon ni Loisa. Tumango si Sander. Pilit nang umiti kahit halatang mabigat. I'm happy for you. Hindi man kita nasamahan sa tamang paraan. At least alam kong magiging okay ka. Isang tahimik na sandali pa bago sila parehong tinawag para pirmahan ng papeles. Hawak ang pen ay tumingin muna si Loisa kay Sander. Ito na yon. After this, tapos na talaga. Marahang tumango si Sander. Kung ito ang gusto mo, Loisa, I'll respect it. At doon, sabay silang pumirma. Simple lang ang kilos, pero para kay Loisa, yun ang pinakamabigat at pinakamaluwag na hakbang na nagawa niya. Pagkatapos ay tumayo siya tumarap kay Sander. Inabot niya ang kamay niya. Nagulat si Sander pero tinanggap ito. Thank you, Loisa, for everything. Goodbye, Sander.
Take care. Sagot ni Loisa. Ngumiti si Loisa. Hindi galit kundi payapa. Sa unang pagkakataon ay hindi siya umiiyak at hindi siya nanginginig. Paglabas ng korte ay sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Sa hallway ay may mga taong nakatingin, may mga nagbubulungan, pero hindi niya na yon ininda. Ang mahalaga, siya ay malaya. Hindi naglalakad palabas ay ramdam niya ang gaan ng loob. Habang naglalakad palabas ay ramdam niya ang gaan ng loob. Para bang bawat hakbang ay papalayo sa lahat ng sakit at papunta sa bagong simula. Sa kanyang mga mata ay kumikislap ang pag-asa. Nakangiti si Lois at tumingala sa langit. At doon niya naramdaman na hindi na siya biktima at hindi na siya nakakulong. Siya ay si Loisa Morales, malakas, malaya at matagumpay. Kasabay ng kanyang